Oh my God! Is that Barley? Who would have thought that magiging waitress siya dito sa reunion natin? I know she probably wondering, with all the kinds of places, dito pa talaga dinaos yung reunion sa hotel. Panimala ni Hana at saka kinuha ang shot glass. Balak na sana niyang uminom ngunit nakita niyang isa sa dati nilang kaklase na nakasuot ng isang kulay puting suit. Oh my God, is that Patrick? He's so fine. May asawa na kaya siya? Honey, I'm literally here. Bakit kung makapagsalita ka dyan para ka pa ring teenager? Reklamo ni Derek at saka inikot ang kanyang mga mata. I'm pretty sure meron na. Napakaraming babae ang nagkakandara pa sa kanya kahit nung high school. Yeah, but we both know na sa iisang babae lang siya nagkagusto. Tugon ni Hana at saka tumingin ng nakakaloko sa asawa. And yet you treated her like shit. Hindi porket best in history ka nung high school, ay paulit-ulit mong babalikan yung nakaraan. Halatang asar na si Derek nung sabihin niya ang mga salitang to. Alam mo, mabuti pa siguro kung umuwi na lang tayo. Nakaramdam na rin ng inis si Hana. Tila ba apektado pa rin ang kanyang asawa sa ex nito. Don't tell me you still have feelings. Bakit ganyan ka makareact? Wika ni Hana tsaka uminom sa shot glass. At least you dodged a bullet, hindi ba? Sino bang may gustong magstay sa isang babaeng hindi kayang ibigay ang lahat when it comes to love? You're right. That's why ayoko nang i-bring up pa yun. That's part of our past. And you keep on bringing them up every day. Wala ka namang ikina-insecure sa babaeng yun. Dumi lang siya sa kuko mo, so can you please stop? Imbes na gumaan ang loob ay lalo pang nakaramdam ng init ng ulo si Hana. Reunion nito ng mga high school batchmates natin. At hindi lang si Barney ang naging kaklase natin. I don't want to ruin this night for the both of us. Then can you talk to her later? Agad na napapikit si Derek at napakagat sa labi. Kahit kailan ay wala na talagang ibang ginawa ang babae kung hindi ang inisan siya. Come on, if naka-move on ka na talaga, this thing wouldn't be hard for you. Mabilis na nilukot ni Derek ang papel sa kanyang harapan, dahilan para makaramdam ng takot si Hana. Oh, hello guys! Natigilan ng dalawa nang may lumapit sa kanila. Andito pala kayo! Agad na tumayo ang mag-asawa at niyakap ang lalaking lumapit. Grabe, it's been a while! You still look handsome as ever. How have you been? Masiglang wika ni Hana. May asawa ka na ba? Hey Hana, be careful with your words. Saway ni Derek at saka napangiti. Pansin niya ang paraan ng paghawak ni Hana sa kaharap na lalaki. Sa pagkakataong yon ay nakaramdam siya na marahil ito na ang balak niyang isunod sa kanyang mga nabiktimang mga lalaki. It might offend him. And yes, I already have a wife. Magalang na tinanggal ni Patrick ang kamay ng babae sa kanyang braso at saka ipinakita ang diamond ring sa kanyang pangatlong daliri. Nagliwanag ang mga mata ng dalawa at sa pagkakataong yon ay hindi nila naiwasang mainggit. Nakita niyo na ba yung mga ibang kaklase natin? Then who's the lucky girl? Tanong naman ni Derek at saka inakbayan si Hana. Is she prettier than Hana? Sa tuwing tinatanong ito ni Derek sa ibang lalaki, ay wala namang pag-aatubiling humindi ang mga lalaki. Dahilan para maging paraan nila ito upang ibenta si Hana sa mga lalaking to, kapalit ng shares, investments, at properties. Yes, she is the prettiest person I've ever seen. Nanlumo ang dalawa sa sinabi ng lalaki, dahilan para matawa sila ng kaunti. Do you guys want to meet her? Nanlaki ang mga mata ng magkasintahan, tsaka agad na tumango. Wait a second, oh, there she is! Natulala ang dalawa nung makita nilang maglakad patungo sa kinaroroonan nila ang walang iba, kung hindi si... Oh my God! Bulong ni Hana. Is that... Hello everyone! Bati ni Barley habang nakasuot ng kulay pula na bodycon dress. Kitang-kita ang hubog ng katawan nito. Dahilan para mapanganga si Derek. How are you guys? It's been a while. Sarkastikong pagbati ni Barley sa dalawa.
Na-miss niyo ba ako? Oh, hindi ka namin nakilala. You have changed a lot. Uwi ka ni Hana tsaka napatingin sa asawa. Right, honey? Yes. Tugon naman ni Derek tsaka inilahad ang kamay. I am happy to meet you here. You look as dashing as ever. Tinitigan ni Barney ang kamay ng lalaki tsaka natawa. No, I'm sorry. I don't like touching someone else's hand. Sige ka, baka pag-awayin niyo pa tong mag-asawa pag-uwi. Agad na pinandilata ng mga mata ni Hana ang asawa, dahilan para agad na umurong ito. Did I mention na may-ari na ng isang sikat na seasoning brand ang asawa ko? You might be using it sa bahay niyo. Actually, dagdag pa ni Patrick sabay akbay sa asawa. Honestly, she is such a talented lady, and I am lucky to have her. How about you guys? Kamusta ang paggawaan niyo ng kotse? Tanong pa ni Patrick. Mabilis na napatingin sa sahig ang mag-asawa at saka napakamot sa ulo. Nagsara na yung paggawaan namin ng kotse. Pahina ng pahina ang boses ni Hana, dahilan para agad na mapangisi si Barley. But it would mean a lot if... If what? Mabilis na tanong ni Barley. If you will help us. Agad na kinuha ni Derek ang kamay ng babaeng kaharap at hinalikan. Napakaswerte niya sa buhay. Mayaman, matalino, maganda pa. Kung ako sa kanya, jojowain ko na lahat ng mga lalaki sa klase natin. Well, hindi naman lahat kasi landi mo. I mean, after all, sino ba namang hindi gagamitin yung opportunity na makuha yung mga lalaki sa paligid natin? They are all fine as hell. Ilan lang ito sa madalas marinig ni Barley tuwing naglalakad siya sa kanilang classroom. Alam niya sa kanyang sarili na meron siyang pribilehiyo dahil siya ay nagmula sa kilala at maimpluwensyang pamilya. At bukod pa ron ay meron din siyang nakakamanghang galing sa academics. Dahilan para mainggit ang karamihan ng kanyang mga kaklase. Good morning, Barley. Kain tayo sa labas. Yaya pa ng isa sa kanyang mga kaklase. Agad siyang tumango dahil hindi naman siya humihinde sa mga alok nito. Alam mo ba yung Hana na kaklase natin? Sabi raw ay super weird. Kaya wala siyang close sa mga kaklase natin eh. Sambit ni Gia. Isa sa mga kaklase ni Barley nung minsan ay mapunta sila sa comfort room. Balita ko nagmula raw sila sa province. Lugar ng mga witches? Talaga ba? That's so scary. Kita sa itsura ni Barley na hindi siya komportable sa usapan. Dahilan para agad niyang baguhin ang topic. Meron na ba kayong assignment sa math? Tulungan ko kayo, gusto niyo? Pag-aalok ni Barley habang nagsusuklay ng buhok. Agad na nagliwanag ang mga mata ng dalaga at saka agad na tumango. Nako, lifesaver ka talaga. Thank you. Masayang wika ng mga dalaga at saka iniligay ang kanilang mga gamit sa isang bag. Mauuna na kami. See you sa classroom. Paalam ng dalawa bago mawala sa paningin ni Barley. Matapos ang ilang minuto ay naisipan ni Barley na buksan ang isang cubicle. At laking gulat niya noong makakita ng isang babaeng kumakain habang nakaupo sa isang kubeta. Nanlaki ang kanyang mga mata. At kita rin sa mukha ng babaeng nakaupo sa kubeta na nabigla ito. Hana? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Barley tsaka aakmasa ng lalapit. Ngunit agad na sinenyasan siya ng dalaga na huwag lumapit. Wala kang pake. Masungit na sambit ni Hana tsaka nagsimulang maglakad paalis. Naiwan si Barley na nakatitig sa isang cubicle at noong oras na yon ay hindi niya napigilan ang malungkot. Uy girl, tara na. Ano pang hinihintay mo dyan? Pasko. Galit na tanong ni Gia sa kaibigang kasalukuyang nakaupo sa isang upuan. Time is running out, okay? Baka hindi na natin makita yung ibang cutie pies. At iyan talagang pinaproblema mo. Umiiling na sambit ni Barley tsaka inayos ang buhok. Ano sasalihan yung club, guys? Gusto niyo mag-volleyball? Wala naman ako mapapala roon. Okay sana kung merong cute boys doon, puro babae lang naman nandun. Unless tomboy ka, mag-e-enjoy ka talaga ron.
Tugon pa ni Gia at saka napatingin sa babaeng pumasok sa classroom. Like, Hannah, I heard magva-volleyball siya kasi she likes girls. Agad na nagtawanan ng ilan sa mga babaeng nasa loob ng classroom. Dahilan para makaramdam ng hiya si Barley para sa dalaga. Please stop it, saway ni Barley. This is not funny at all. Imagine kung sa inyo ginawa ang lahat ng yon. What? Don't tell me tibu ka rin. Mabilis na nagtawanan ang mga ilang lalaki, dahilan para agad na mapalunok si Barley. Hindi ba uso sa inyo ang salitang respeto? Wala namang ginagawa si Hannah sa inyo tapos ginaganyan ninyo. Ano bang trip niyo sa buhay? Oh, bakit may change of heart kaya bigla? Tell me, what happened? Bakit bigla kayo naging magkasundo? Meron ba siyang favor na binigay sa'yo? Lumapit si Gia tsaka inayos ang buhok ni Barley. Tapos yung kapalit ay, nabigla ang lahat ng sampalan siya ni Barley. Hindi agad nakagalaw si Gia, dahilan para agad na magtungo ang halos lahat sa kinaroroonan ng babae. Wala akong balak na sampalin ka, pero sa pinapakita mo, parang hinahamon mo ko hanggang saan ang pasensya ko. Sigaw ni Barley, tsaka hinawakan sa braso ang kaharap na dalaga. Oras na idampi mo ulit yung kamay mo sa kanya. Hindi ako magkakamaling isumbong ka at ipakick out ka. Alam natin pareho na bawal ang bullying sa eskwelahan na to. Bihira lang nilang makitang magalit ang dalaga. At hindi nila inakala na ganito palang maglabas ito ng sama ng loob. Agad na hinawakan ni Hannah ang kamay ng babae upang pigilan ito. Ano ba ginagawa mo? Gusto mo bang mag-guidance? Bulong ni Hannah sa babaeng nanilisik ang mga mata. Huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo. Hinatak ni Hannah ang dalaga papalayo sa grupo ng mga estudyante. At nung tuluyan na silang makalabas, ay mabilis na niyakap ni Hannah ang kaharap. Thank you, bulong ni Hannah. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng yun Baka pati ikaw mapasama. Bakit ba hindi ka lumalaban? Nabigla si Hannah nung narinig yung bumulong ang babae. Bakit hinahayaan mong ginaganong-ganong ka lang? Napuno ng tubig ang mga mata ng dalaga tsaka napangiti. Pinunasan niya ito tsaka agad na umiwas ang tingin. Hindi mo naiintindihan. Pwes ipaintindi mo sa akin, Hannah. Bakit pa pinipili mong hindi lumaban? Kapag ba lumaban ako, titigil ba sila? Buntong hininga ni Hannah. Kapag ba lumaban ako, hindi na nila ako aabangan sa labas? Aasarin? At bubuhusan ng kung ano-ano? Ginawa nila yon? Sigaw ni Hannah tsaka inawakan ng magkabilang balikat nito. Sumama ka sa akin, isusumbong natin sila sa principal. Muling hinatak ni Hannah ang dalaga at sa pagkakataong to ay hinigpitan niya na ang pagkakahawak. Naririnig mo ba ang sarili mo, Barley? Makapangyarihan ka. Matalino, maganda, mayaman. Pero tingin mo ba sapat yon para hindi ka na pag-initan? Mabilis na napangisi si Barley at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Subukan lang nila. At baka mapatalsik ko sila nang wala sa oras sa eskwelahang to. Pagbabantaan ni Barley. Kung sa tingin nila makapangyarihan sila, pag-isipan nilang mabuti. Kung kaya nilang magpaulan, kaya ko magpabagyo. Hindi naiwasan ni Hannah ang matawa at mapailing. Noong makita ito ni Barley ay hindi na rin niya napigilan ng mapangisi. Ngayon lamang niya nakitang nakangiti ang dalaga at ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang ngiting meron ito. Habang naglalakad ang dalawa sa daan ay hindi naman napigilan ng ilan sa kanilang mga kaklase ang magtaka. Sino ba mag-aakala na magiging magkaibigan ng dalawang taong nasa magkabilang estado at kasikatan? Hi Barley. Nahihiyang bati ni Gia kasama ang kanyang dalawang alipores. We just want to apologize Hannah for what we did last time. Tumingin si Barley sa katabi tsaka ngumiti. What do you think? Tanong ni Barley kay Hannah. Agad na itinaas naman ni Hannah ang kanyang ulo tsaka napakunot noo.
Tingin mo ba dapat patawarin na sila? Oo, dapat patawarin na natin sila. Tugon ni Hana at saka ngumisi. Halata naman na nagsisisi na sila eh. Tumingin si Barley kay Gia at saka ngumiti. Mag-sorry ka sa kanya. Agad naman na napalunok si Gia dahil sa utos ng kaharap na babae. Ngayon na. Tumango si Gia at saka lumuhod. Sorry, Hana. Sorry talaga. Nabigay lamang ng isang matamis na ngiti si Hana at saka napatingin kay Barley. Ate, pansin ko, hindi mo nakasama sila Gia. May problema ba? Tanong ni Kayla nung minsan makasabay niya sa kotse ang kapatid. Nag-away ba kayo? Well, hindi na kasi sila yung taong nakilala ko noon. Pakaramdam ko nag-iba na sila. Sambit ni Barley tsaka napatingin sa kapatid na kasalukuyan naman nakadungaw sa bintana. O baka hindi ko lang talaga sila kilala after all. Did something happen ba at naging malayo kayo sa isa't isa? To make a long story short, they bullied a girl. Napasandal sa bintana ng kotse si Barley. Kaya nakipagkaibigan ako dun sa babaeng binubuli nila. Oh, I'm sorry to hear that, ate. Pero is she okay na? I hope she is okay na. Tugon ni Kayla. I am glad na nag-stood up ka para sa kanya, ate. You're such a brave lady. Hindi naman napigilan ni Barley ang mapangiti. Niyakap niya ang kapatid at saka napabuntong hininga. Labis siyang natutuwa na meron siyang kapatid na katulad ni Kayla. I hope I can be like you someday. You don't need to be like me. You just need to be you. Nakangising tugon ni Barley tsaka hinigpitan ng pagkakayakap sa kapatid. Excuse me? Agad na napatingin sa kaliwang dako si Barley noong may magsalita. Laking gulat niya nung tumambad sa kanyang harapan ng isang lalaki na may salamin at kulot na buhok. Matangkad ito at maputi. Dahilan para agad siyang mapanganga. Pwede ko bang malaman kung saan dito banda yung sinasabi nilang kantin? Kanina pa ako gutom na gutom eh. Diretso ka lang tapos may makikita kang lampshade. Tapos kakanan ka. Makikita ka ng malaking poster may logo ng ice cream. Doon yung kantin. Nagpakita ng matamis na ngiti si Barley tsaka muling tinuon ang atensyon sa mga batang naglalaro ng volleyball. Okay lang ba kung samahan mo ako? Agad na itinaas ni Barney ang kanyang kilay tsaka agad na napangiti. Bago lang kasi ako rito eh, baka maligaw ako? Matagal ka na ba nag-aaral dito? Agad na tumango si Barley. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa wala siyang maisip, kung hindi takot na baka isipin ng lalaki na feeling close siya. Okay naman ba yung mga teachers dito? Mababait ang mga teachers dito pero mag-iingat ka lang sa ilang estudyante. Noong nakaraan kasi may mga nabully dito. Pero nawala naman na. Pagbibigay babala ni Barley. Ang malala, mga kaibigan ko pa sila. Ikaw yung nabully? Gulat na tanong ng lalaki. Agad na umiling ang babae at saka napangiti. Mabuti naman at hindi ikaw. I mean, mas okay kung wala. Ano pala section mo? Section mahogany. Magsisimula ako bukas. Mabilis na napangiti si Barley. Mahogany rin ako. Papakilala kita sa mga magiging kaklase mo. Tara. Nung hawakan ni Barley ang kamay ng lalaki ay agad siyang nabigla. Tila ba nasanay na siyang gawin ito kay Hana. Dahilan para magawa niya ito nang hindi nag-iisip. Sorry. Madalas ko kasing gawin to sa mga kaibigan ko. Sorry. Dahan-dahang inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at saka ipinatong ang kamay ng dalaga sa ibabaw nito. Sabay silang naglakad patungo sa kantin at tong pagpasok nila ay nakasalubong nila si Hana na kumakain ng burger. Uy, Hana! Andito ka pala? Ito nga pala si... Napatingin si Barley sa matangkad na lalaki at saka napakunot noo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Derek. Derek ang pangalan ko. Sabit ng lalaki at saka napatingin kay Hana. Pansin sa mga mata ni Hana na nabighani rin ito sa kagwapuhang taglay ng binata.
kaya ganyang nilahad ang kanyang kamay. Derek, ito si Hannah, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Barley. Maiwan ko muna kayo bibili muna ako ng pagka... Sandali. Napatigil sa pagsasalita si Barley nung biglang magwika si Derek. Ano nga palang name mo? Barley. Barley yung name ko. Wika ng dalaga tsaka nagsimulang maglakad palayo. Pansin naman ni Hannah ang paraan ng pagtitig ng lalaki. Dahilan para makaramdam siya ng kaunting inggit sa kaibigan. Ano section mo? Tanong ni Hannah. Mahogany. Sabi ni Barley magiging kaklase niyo raw ako. Sambit ng lalaki tsaka sumandal sa isang lamesa. Baka simula ngayon pwede na akong sumama sa inyo tuwing recess. Wala pa kasi akong kakilala rito Walang pag-aalinlangang tumango ang dalaga at saka kumagat sa kanyang burger. Oh my gosh, ang gwapo niyan. Sino yan? Transferee ata, wala namang ganyang kagwapo sa school na to. Tapos nasa section 1 pa. Naku, paniguradong matalino yan. Ilan lang ito sa mga naririnig ng tatlo tuwing maglalakad sila sa corridor, hallway o hindi naman kaya sa gate. Agaw pansin ang itsura ng lalaki. Dahilan para makuha niya ang atensyon ng mga taong dumadaan. Naks, artistahin! Asar ni Barley dahilan para matawa ang dalawa. Po-autograph mamaya ha? Nako, dapat ako nga magpo-autograph. Balita ko ang yaman-yaman ng pamilya mo. Bakit ka pala nag-public school kung sobrang yaman ng pamilya mo? Tanong ni Derek nung makarating na sila sa classroom. You could have been in a renowned school, pero bakit dito pa? Pamilya ko lang naman yung mayaman, hindi naman ako. Tugon ni Barley tsaka inilagay ang kanyang bag sa isang upuan. At saka okay naman rito, mas malapit sa bahay. Kesa naman lalayo pa ako, hindi ba? Sa bagay, may punto ka naman. Tumatangong wika ni Derek. May nakita pala akong bagong bilihan ng pancake malapit dito sa school. Bisita tayo ron, gusto mo? May pupuntahan pa kasi ako mamaya May club pa ako. Sorry. Paghingi ng tawad ni Barley. Agad naman na napanguso si Derek. Dahilan para agad na sumabat si Hannah. Don't worry. Free naman ako. Tayo na lang. Tugon naman ni Hannah. Saglit na napaisip si Derek at saka napatingin sa baba. Meron din pala akong club mamaya. Sorry, Hannah. Paghingi naman ng tawad ni Derek tsaka inilabas ang kanyang notebook. Tumingin ito sa dako ni Barley tsaka ngumiti. Nagawa mo na bang assignment pa sa science? Medyo komplikado yun, Pero nakuha ko siya agad. Noong mga pagkakataong yon ay ramdam ni Hannah ang pagkapahiya. Parang nais na lamang niyang ibaon ng sarili sa lupa. Tila ba wala na nga yata pang masasakit kapag hindi na ibalik ng taong gusto mo ang pagtangi mo. Bakit mag-isa ka yata? Tanong ni Barley sa kaibigan na nakaupo sa terrace ng eskwelahan. Nasaan si Derek? Mabilis na napabuntong hininga si Hannah, tsaka tinitigan ang kaibigan. May nag-aya na ba sa'yo ng prom? Sasagot na sana si Barley ngunit agad siyang pinigilan ng kaibigan. Bakit pa ba ako nagtatanong? Alam ko naman na yung sagot. Agad na natawa si Barley tsaka tinabihan ng kaibigan. Bakit mo naman natanong? Well, may favor sana akong hihingin sa'yo. Agad na umayos ng upo si Barley tsaka ngumiti. Gusto mo bang ilibre na lang kita sa pagbili ng dress? Pag-aaya ni Barley. O di kaya sa hair and makeup? Mukhang magandang offer yan Pero hindi naman yan tinutukoy ko. Natatawang sambit ni Hannah tsaka tumingin sa paligid. Baka pwede mo akong tulungan kay Derek? Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Barley. Ang katunayan ay wala nang nais pang makasama at makapareho si Barley kung hindi si Derek. Kahit gaano kadaming lalaki nag-aya sa kanya, tanging si Derek lang ang hinintay niyang mag-alok. Gusto mo ba siyang makapartner? Tanong ni Barley. Nagkaroon ng ideya si Barley na marahil ay may lihim na pagtingin ng kaibigan. Pero pilit niyang tinatanggi sa sarili na magkaroon siya ng kahati sa kanyang pag-ibig. Oo naman, tugon ni Hannah. Inalok ka na ba niya?
Paano ka umuo? May halong sayang tanong ni Barley. Hindi niya sinabi na niyaya na siya ng lalaki dahil alam niyang maaaring maapektuhan ng kaibigan oras na malaman niyang niyaya na siya nito. Yun nga ang problema hindi niya ako inalok eh. Napakamot si Hana at saka natawa. Baka naman pwedeng tanungin mo siya na ako na lang maging partner niya. Pansin naman ni Barley ang pagnanais ng kaibigan, kaya agad siyang tumango. Wala siyang ibang nais kung hindi makitang masayang kaibigan. Aba, oo naman. Wika ni Barley tsaka umayos ang upo. Tatanungin ko siya mamaya, huwag kang mag-alala. Ano? Ibibigay mo ko kay Hana? May halong inis na wika ni Derek. Akala ko ba tayo na yung mag-partner sa prom? Agad na napakapit sa ulo si Barley tsaka napabuntong hininga. Alam niyang magiging ganito ang reaksyon ng binata. Pero hindi niya maiwasan naman lumo na rin. Once in a lifetime ang prom. At wala nang nais pang makasama ang dalaga kung hindi ang taong gusto niya. Gusto ka ni Hana. At saka magkakaibigan naman tayo, hindi ba? Pabigyan mo na lang yung hiling niya. Sambit ni Barley tsaka natawa. Para ka namang others. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi agad nakagalaw ang dalaga nang sabihin nito ng lalaki. Ramdam niyang pagbilis ang tibok ng kanyang puso, dahilan para agad siyang mapaurong. Ano bang mahirap intindihin doon? Derek naman eh, tingin mo ba nakikipagbiruan ako? Nanlaki ang mga mata ni Derek at saka natawa. Mukha rin ba ako nakikipagbiruan sa lagay na to? Ilang beses kong pinapakita sa'yo kung gaano kita kagusto, pero parang hindi mo man lang ramdam. Reklamo ni Derek. Gustong gusto kita. Agad na napatingin sa paligid si Barley at agad na tinakpan ang bunganga ng lalaki. Uy, bakit mo tinatakpan yung bibig ko? Baka may makarinig sa'yo, ano ka ba? Bakit bigla ka magko-confess sa public place? Tanong ni Barley at saka inalis ang kanyang kamay. Oh, gusto mo ba ng chocolate? Nagbigay yung tita ko galing Amerika. Naglabas ng isang malaking plastic bag ang dalaga na kung saan ay punong-puno ito ng mga tsokolate. Uy, andito lang pala kayo? Napatigil ang dalawa sa pag-uusap nang may dumating. Wow, ang daming chocolate! Pwedeng malaman kung saan galing yan? Sa tita ko, galing Amerika. Halika, umupo ka at kumain tayo. Pagyayaya pa ni Barley. Nung makaupo na si Hana sa isang bakanting upuan, ay agad siyang nagbukas ng isang usapin. Meron na ba kayong partner para sa prom? Agad na napatingin si Barley kay Hana tsaka napangiti. Noong nakita niya magsasalita na sana si Derek, ay agad niya itong inunahan. Oo, ako, meron na. Sambit ni Barley tsaka napatingin sa paligid. Makakapartner ko si Patrick. Yung kaklase natin, si Patrick? Seryoso ka ba? Tanong ni Hana tsaka napakunot noo. Sa dinami-dami ng lalaki nag-aalok sa'yo, siya talagang napili mo. Mabilis na tumango si Barley tsaka agad na kumaway sa lalaking kasalukuyan namang kumakain ng ice cream. Patrick! Pagtawag niya rito. Halika rito! Mabilis na napakunot ang noo ng lalaki tsaka tinuro ang sarili. Tumango si Barley tsaka naglakad patungo rito. Kahit anong sabihin ko, umuo ka lang ha. Thank you. Bago pa makapagsalita ang binata ay agad na siyang hinatak ni Barley patungo sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Siya yung partner ko para sa prom. 'Di ba, Patrick? Kahit na hindi maintindihan ang nangyayari, mabilis na tumango si Patrick at saka ngumiti. May itsura rin naman ang lalaking to. At marami rin ang nagkaka-crush sa kanya. Pero dahil hindi naman siya friendly at masaya kausap, ay agad na nata-turn off ang mga babaeng nakakasalamuhan niya. I see, konting ayos ang kay Patrick, magiging okay na rin naman ang itsura niya. Agad na napakunot noo si Barley sa winika ng kaibigan. Are you saying na pangit siya? May halong inis sa tanong ni Barley. Look at the mirror first. Kahit anong gwapo mo, kung ganyan naman ang ugali mo. No, it's not like that. It's just that, ano kasi,
Napatigil sa pagsasalita si Barley nung biglang sambitin ng lalaki ang mga salitang to. You know, you guys are on different spectrums. Obvious naman na magkaiba yung league ninyo, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung sakaling magtaka yung mga tao sa paligid natin. Maiintindihan nyo naman sila, hindi ba? Mabilis na napangiti si Barley at saka napatingin sa dako ng lalaki. Wari ba'y na inis niyang malaman kung ano ang maaaring sabihin ni Patrick. Hindi ko sila masisisi. Tama ka. Tugon ng lalaki at saka ngumisi. Sino ba naman ako, hindi ba? Ramdam ni Barley ang namumuong tensyon. Dahilan para yayain niyang lalaki na lumayo muna. Tara Patrick, kain na muna tayo sa labas. Yaya ng dalaga at saka hinila ito papalayo sa kinaroroonan ng dalawa. Bakit ba ganun ang turing sa akin ni Derek? May nagawa ba ako sa kanya? Tanong ni Patrick habang kumakain sila ng isaw sa tabi ng school. Hindi maganda yung sinabi niya. Hindi kayo may gusto yun sa'yo? Ako nang hihingi ng tawad sa'yo. Pagpasensyahan mo na lang si Derek. Buntong hininga ng dalaga. Minsan napapaisip ako kung bakit ganun siya. Siguro may problema lang sa bahay nila. Tingin mo, kaya ganun na lang siya kumaksalita? Ako na bahala sa susuotin mo. Pag-iiba ng usapan ni Barley. Hindi naman napigilan ng lalaking mapakunot noo. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong kulay para mag-match tayo. Hindi naman kita nanay eh. Hindi mo kailangan gawin yun. Wika ni Patrick at saka kumuha ng isang kwek-kwek. At saka ayoko nga. Hindi naman tayo magkaano-ano. Lilibre mo pa ako. Pinilit kita dito, ano ba? Bakit naman hindi kita ililibre? Isipin mo na lang na tulong ko na lang sa'yo to. Matapos ang lahat. Tugon ni Barney. At saka naabala pa kita. Wait, may partner ka na ba sa prom? Wala naman akong balak umatin doon. Oh, tignan mo, nadamay pa kita sa trip ko kaya sorry. Oo na, parang yun lang. Sagot ni Patrick at saka napangisi. Ate, are you free tonight? Gusto ko sana magpatulong sa'yo sa project eh. Medyo tricky kasi yung questions. Napatigil sa pagsusulat si Barley tsaka napasandal sa dingding. Please? Why not? Sabat ni Barley tsaka agad na pinalapit ang kapatid sa kanyang kinaroroonan. Patingin nga ako, baka matulungan ka ng ate. Noong makita ni Kyle ang napakaraming libro na bukas sa lamesa ng kanyang kapatid, ay nakaramdam siya ng hiya. Sorry ate, naabala pa ata kita. Paghingi ng tawad ng dalaga. Pero okay lang naman kung busy ka. I don't mind naman doing all of this alone. Tinapik ng nakatatanda ang balikat ng babae at saka sinamaan ito ng tingin. Ano ka ba? Para saan pa't naging magkapatid tayo? Tugon ni Barley tsaka pinisil ang pisngi ng kapatid. O siya, simulan na natin to nang matapos na natin kaagad. Ilang oras ang lumipas ay napagdesisyon na lamang ni Barley na tapusin muna ang proyekto ng kapatid ng mag-isa. Ito ay dahil malapit nang mag-alas 12 at ayaw naman niyang mapuyat ang kanyang kapatid. Alam mo, mauna ka nang matulog, susunod na lang ako. Tatapusin ko tong project mo. Okay ba? Sambit ni Barley tsaka itinaas ang dalawang kilay. Good night na, okay? Okay lang ba talaga, ate? Pwede naman tayo magpatulong kila mama at papa. Gising pa naman sila. Alam ni Barney na labis na nagsisikap ang kanilang mga magulang upang ma-maintain ang mga negosyo ng kani-kanilang pamilya. Kaya kahit alam niyang hindi ang mga ito, ay naisipan niyang huwag na silang tanungin. Alam mo kasi, busy ang mama at papa natin. Kaya wag na tayong dumagdag, tsaka isa pa, wala ka bang bilib sa ate mo? Tanong ni Barley tsaka ngumuso. Grabe, nakakasama naman ang loob yan. Agad na natawa ang nakababatang kapatid tsaka hinampas ang likod ng dalaga. Ate naman, bakit mo ba naman naiisip ang mga ganyan? Siyempre alam ko namang busy ka rin at marami kang ginagawa sa school. Kaya naisip ko lang naman mag-suggest ano? Paliwanag ng kapatid. Dahilan para agad na tumango ang kapatid. Tsaka siyempre, love kaya kita. Agad na inikot ni Barley ang kanyang mga mata at tsaka ginulo ang buhok ng kapatid.
Napakagaling talagang mambola ng kapatid ko. Nakakainis. Sabit ni Barley habang ginugulo ang buhok ng kapatid. Natapos ang gabing yon nang hindi natutulog ang dalaga. Tinapos niya ang proyekto ng kapatid, dahilan para makaramdam siya ng antok pagpasok sa eskwelahan. Oh, okay ka lang ba? Tanong ni Derek sa babaeng nakabusangot habang naglalakad. Gusto mo bang kumain? Gutom ka ba? Ayos lang ako, kulang lang ako sa tulog. Tugon ni Barley tsaka nagpatuloy sa paglalakad. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong pabalik ni Barley. Mabilis naman na tumango si Derek at tsaka ngumiti. Tara na! Pag-aya ni Derek tsaka kinuha ang bag ng dalaga. Agad naman na nabigla ang dalaga. Pero hindi na lamang niya pinagtuunan ng pansin ang ipinakita ng lalaki. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Hana na tila ba may halong inggit. Aminado si Hana na kahit masaya siya habang kasama ang dalawa, ay ramdam niyang may pagtangi ang dalawa sa isa't isa. Oh, sinong tinitignan mo dyan? Naantala ang pagtitig ni Hana nung may magsalita sa likuran niya. Nung siya'y lumingon, nakita niya si Gia, kasama ang dalawang alipores nito. May gusto ka kay Derek ano? Asar ni Gia tsaka ngumuso. Sadly, parang hindi kanya type. Inikot na lamang ni Hana ang kanyang mga mata tsaka nagsimulang maglakad palayo. Girls, are you thinking what I'm thinking? Tanong ni Gia sa dalawa niyang kaibigan. Mukhang makakabawi na tayo sa kanila. What's your plan ba? Sisiraan mo si Hana kay Barley? Baka gusto mong masampal ulit. Of course, I'm not dumb. Tugon ni Gia tsaka pinagbolang dalawang braso. Mas madaling mamanipulate si Hana kesa kay Barley. Kaya si Hana ang tatargetin natin. And therefore, I think, natigilan sa pagsasalita si Barley nung makaramdam siya ng hilo. Napakapit siya sa blackboard, dahilan para mabigla ang kanyang mga kaklase at guro. Barley, okay ka lang ba? Tanong ng guro tsaka nagsimulang maglakad patungo sa dalaga. Agad na itinaas ng dalaga ang kanyang kamay na may kasamang thumbs up. Umayos siya ng tayo at muling nagpatuloy sa pagre-report. And therefore, I think, metaphors. Bago pa matapos ang dalagang kanyang sasabihin, ay nagdilim na ang kanyang buong paningin. Agad na nagtayuan ang mga magkaklase at saka sumugod sa kinaroroonan ng babaeng nakahandusay sa sahig. Tumabi kayo! Saway ni Patrick tsaka agad na binuhat ang dalaga. Ma'am, dadalhin ko lang po siya sa klinik. Mabilis na tumakbo ang binata patungo sa klinik at kahit mainit, ay pinilit niya ang sarili na tumakbo upang agad na mahatid ang dalaga. Noong idilat ni Barley ang kanyang mga mata ay wala siyang ibang nakita kung hindi ang liwanag, dahilan para makaramdam siya ng takot. Nasaan ako? Oh, gising ka na pala. Bati ni Derek sa babaeng nakahiga sa kama. Mabuti naman. Noong hinimatay ka, nagpanik ako. Binuhat kita agad at dinala sa klinik. Pagsisinungaling ni Derek, hindi naman naiwasan ni Barley ang mapangiti. Nanlambot ang kanyang puso nung marinig niyang nag-effort ang lalaki para matulungan siya. Salamat, Derek. Bulong ni Barley. Tingin ko sobrang pagod lang ako kaya ako hinimatay. Nako, wala yun. Sabit ni Derek tsaka hinawakan ang palad ng dalaga. You should always be careful. Kailangan meron ka laging kasama na tutulong sa'yo. Lumapit ng kaunti ang lalaki tsaka ngumiti. What if maging tayo na lang? Nanlaki mga mata ni Barley tsaka agad na napalunok. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga salitang yon mula sa lalaki. Naririnig mo ba ang sarili mo? Tanong ni Barley tsaka napakunot noo. Oo, gusto rin kita. Pero ano na lang maaaring sabihin ng iba? Lalo na ni Hana. Bakit ba masyado ka nag-aalala kay Hana? Malaki na siya at hindi mo naman siya pwedeng protektahan all the time. Paano na lang kung yung kagustuhan at kasiyahan mo? Kailangan ba lagi mo siyang i-consider? Natigilan si Barley sa mga salitang winika ng lalaki.
Alam niya namang may punto ito, pero para bang nasanay na siyang isipin ang maaaring maramdaman ng ibang tao. Tingin ko gusto ka niya. Bulong ni Barley. Ayoko maging malungkot siya. Pero gusto mo bang maging malungkot tayo pareho? Nagtigilan naman si Barley tsaka napabuntong hininga. Walang kahahantungan ng pagiging sobrang bait mo, Barley. Tandaan mo yan. Paulit-ulit na umuulit sa isipan ni Barley ang sinambit ng binata. Dahilan para mapagdesisyonan niyang kausapin ng kaibigan. Hana, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Barley sa babaeng kasalukuyang nagbabasa ng libro sa isang tabi. Tatapatin na kita. May gusto ka ba kay Derek? Nabigla ang babae sa kanyang sinambit. Dahilan para agad itong matawa. Ano bang pinagsasasabi mo? At naisip mo mga bagay na yan? Tanong ni Hana. Bakit naman ako magkakagusto sa kaibigan natin? Wala lang, gusto ko lang malaman. Uwi ka ni Barley tsaka napabuntong hininga. Pero sa tingin mo ba, bagay ba kami ni Derek? Ano ang thoughts mo kung sakaling maging kami? Ramdam ni Hana ang pagkulo ng kanyang dugo nung sambatin ng kanyang kaibigan ang mga salitang yon. Maging kayo? Pagkakalaro ni Hana. Gusto niyong isa't isa? Tumango si Barley tsaka ngumuso. Ano sa tingin mo? Okay lang naman. Bagay naman kayo. Pero, hindi ba risky sa pagkakaibigan natin? Paano kapag naghiwalay kayo? Di paano yung friendship natin yan? Tanong ni Hana. Di masisira na rin. Saglit na napaisip si Barley tsaka napaayos ng upo. Kung ako lang naman ang masusunod, ayoko magkaroon ng magkarelasyon sa grupo. Tugon ni Hana. Pero sino ba naman ako para pigilan ng mga nararamdaman ninyo? Hindi ba? Basta kung saan ka masaya, susuportahan kita. Mabilis na niyakap ni Barley ang babae at saka agad na napangisi. Bagamat mukhang masaya si Hana ay pilit lamang yung tinatago ang sama ng loob sa kaibigan. Hindi ba magkagalit si Barley kapag ako ang naging kapartner mo? Tanong ni Hana habang naglalakad kasama si Derek. I mean, kayo na hindi ba? Kasalukuyang naglalakad ang dalawa sa entrance ng school. Suot ang kanilang mga mamahaling gown at suit. Hindi naman, after all mature din naman mag-isip si Barley. Hindi naman siya malisyosa katulad ng iba. Nakangising sambit ni Derek tsaka inalalayan sa pag-akyat ng hagdanan ng dalaga. I think napakaswerte ko talaga sa kanya. Siya lang ata yung babaeng super bait at ganda tapos mayaman pa. Sobrang swerte ng pampapangasawa niya. At ako yun. Dahan-dahan namang tumango si Hana. Noong mga oras na yun ay nakaramdam ng awa si Hana sa kaibigan. Tingin niya ay gusto lamang siya ni Derek dahil sa ganda at yaman nito. At oras na mawala ng isa sa dalawang mga katangian nito ay paniguradong iiwan na siya ni Derek. Ang tanong, gusto ka ba niyang pakasalan? Tanong ni Hana. Dahilan para saglit na mapaisip ang lalaki. Napakarami niyang lalaki na nakakasalamuha araw-araw na mas gwapo, matalino at mayaman. Imposibleng hindi siya mahulog sa mga yon. As if naman papayag ako mangyari yun, ano? Siyempre hindi. Pagdidiin ng lalaki. Oh, si Barley ba yun? Sabit ni Hana sabay turo sa isang dako. Agad na napatingin si Derek sa lugar kung saan tumuturo si Hana. At nalaki ang mga mata niya nung makita siya ng babaeng maladyosa ang kagandahan. Naniga siya sa kinatatayuan, dahilan para mapatigil na rin si Hana. Bagay sa kanya yung light blue dress, para siyang manika na prinsesa. Bulong ni Hana. Tapos ang gwapo-gwapo rin ni Patrick, oh. Bagay na bagay sila. Kitang-kita ni Hana ang pag-iiba ng itsura ng lalaki, dahilan para agad siyang matawa. I am sure tinulungan lang siya ni Barley mag-ayos kaya namukha siyang tao ngayon. Kung ako ang partner ni Barley, malamang ako yung pinagtitinginan ng mga tao at hindi ang katulad niya.
Oh, ba't parang galit na galit ka? Sayong-sayo naman si Barley eh. Unless, asar pa ni Hana. Unless ano? Unless magustuhan ni Barley yung ugaling meron si Patrick. Sobrang ganda mo ngayon. Bulong ni Patrick. Dahilan para agad na mamula ang babae. Bagay na bagay sa'yo ang damit mo. Well, magaling kasi yung stylist ko. Tugon naman ni Barley dahilan para agad na matawa ang kaharap na lalaki. Oh, bakit bigla ka natawa riyan? I don't think magaling ako. It's just that sakto sa'yo yung mga napipili ko kaya it looks good on you. Tugon ni Patrick habang sinasayaw ang dalaga. Right? Napatigil ang dalawa nung biglang may nagsalita. Nung mapalingon ng dalawa ay wala silang ibang nakita kung hindi si Derek na mukha namang hindi natutuwa sa sitwasyong meron sila. Mukhang masaya kayo ah. Kanina pa kayo sumasayaw. Baka gusto niyo ako naman na magsayaw sa girlfriend ko. Unti-unting kumala si Patrick dahilan para agad na mapangiti si Derek. Isayaw mo na lang muna si Hana. Tumango si Patrick tsaka naupo sa isang bench. Sa di kalayuan ay pinagmasdan niyang magkasintahan na sumasayaw at nakangiti sa isa't isa. Sa hindi mo ipaliwanag na dahilan ay pakiramdam niya'y may pagtangi na siya sa dalaga. Type mo si Barley, tama ba? Napatingin sa pagmumuni-muni ang lalaki tsaka napatingin sa kanyang kaliwa. Kawawa ka naman. Mukhang wala kang pag-asa sa kanya dahil meron na siyang Derek. Magsasalita pa sana si Patrick ngunit nagulat na lamang siya nung makitang tumatakbo si Barley patungo sa exit habang hinahabol siya ni Derek. Anong problema? Bulong ni Patrick kay Hana. May ideya ka ba? Aba malay ko, kausap kita, hindi ba? Okay, calm down, calm down. Bulong ni Derek habang hinahagod ang likod ng nobya. We'll get there in a minute. Kasalukuyan sila nakasakay sa tricycle dahil kailangan nilang pumunta ng ospital. Everything will be okay. Patuloy pa rin sa pag-ikbi ang dalaga habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Wala akong ideya kung ano gagawin ko once. Shh, no. Hindi mangyayaring iniisip mo. They will be fine. Everything will be fine, okay? Pagpapakalma pa ni Derek habang nakatingin sa daan. Nasaan si Kyla? Nasa ospital na siya kasama mga tito-tita ko. Tugon ni Barley. Tsaka pinunasan ang kanyang mga luha. Derek, anong gagawin ko kapag malaman kong wala na sila Mabilis na niyakap ni Derek ang nobya tsaka pinatahan nito. Kumalma ka, Barley. Walang mangyayari sa mama at papa mo, okay? Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Dagdag pa ni Derek tsaka tinapik ang balikat ng nobya. Nung sila makarating sa ospital, ay laking gulat nila nang makikita sila ng isang babaeng umiiyak sa labas ng isang kwarto. Kyla! Sigaw ni Barley tsaka naglakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Oh my God! Mabilis na nagyakapan ng magkapatid at naiwan si Derek na nakatayo sa gilid ng dalawang magkapatid. Kamusta na sila mama at papa? Sino raw ang bumangga sa kanila? Tanong ni Barley. Nakausap na ba yung polis? Ate, wala na sila mama at papa. Bulong ni Kyla. Ramdam ni Barley ang unti-unting pagbigat ng kanyang pakiramdam. Agad siyang napalunok at napatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina at ama. Ngunit agad na hinawakan ni Kyla ang kanyang kapatid. Ate, wag na. Please, mamaya na. Bulong ni Kyla. Ang importante nga, kailangan nating mahanap yung bumangga ka na mama bago pa sila makaalis. Kausapin muna natin yung pulis na na-assign dito. Dito sa entrance siya, samahan mo ako. Kyla, mga magulang natin ang sangkot dito. At sabi mo patay na sila, hindi ba? Hayaan mo na lang na aalis tayo ng ospital matapos malaman na wala na sila. Paliwanag ni Barley sa kapatid. Ate, sinasabi ko sa'yo, baliwalang pagmumukmuk natin kung hindi natin ipapahuli yung bumangga sa kotse nila mama. Kaya tara na. Pagpupumilit ni Kyla tsaka tinabig ang kanyang kapatid.
Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Zita Sarida from The Past City, Marera Banes from Dubai, at Valencia Alcacin from Malita, Davao Occidental. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kayla! Sigaw ni Bardy tsaka hinawakan ng kapatid. Mabilis na hinatak ni Kayla ang kapatid patungo sa entrance upang kitain ng pulis. Nasaan na siya? Tanong ni Kayla habang iniikot ang kanyang mga paningin. Umalis na yata yung pulis. At kasalanan mo lahat ng to, ate. Kung hindi mo lang ako pinigilan, edi sana andito pa yung pulis. Miss Kayla? Uwi ka ng isang lalaki naglalakad patungo sa entrance. Naka-uniforme ito ng pampulis. Dahilan para agad na magtungo si Kayla rito. Nandito lang po pala kayo. Buntong hininga ni Kayla. I want to talk to you po regarding... Unfortunately, pumunta ako sa pinangyarihan ng aksidente. And it turns out na wala na yung may-ari ng SUV na nakabangga ng magulang ninyo. Buntong hininga ng pulis. We will do our best to find them. Kitang-kita naman ang panlulumo sa mukha ng babae. Dahilan para mapaupo ito. What do you mean nakatakas sila? Tanong ni Kayla. Bakit hinayaan niyo sila? Nandun na kayo kanina, hindi ba? Bakit hindi niyo sila hinuli? Agad na napatayo si Kayla tsaka tinulak ang lalaki palayo. Wala kayong kwenta. Kayla, calm down. Bulong ni Barley tsaka inakbayan ng kapatid. Halika rito. Huwag tayong gumawa ng scene. Let's just settle this privately. Anong privately? Bakit pa ako lang nagre-react ng ganito? Hindi ka ba nalulungkot sa nangyayari? Namatay ang mama at papa natin, ate. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nakatingin sa dako nila, dahilan para makaramdam ng hiya si Derek. Sis, calm down. Kumalma ka, please. Gagawa natin to ng paraan. Basta kumalma ka muna. Hindi natin alam kung anong nasasabi natin kapag galit at malungkot tayo, hindi ba? Pagpapakalma pa ni Barley sa kapatid. Laging sinasabi nila ni Mama na importanteng kumalma muna bago tayo magbitaw ng salita, hindi ba? Huminga ng malalim si Kayla tsaka napapikit. Okay, nice one. Bulong ni Barley. I will talk to those people and you just need to calm down. Okay? Hindi tayo papayag na hindi natin makukuha ang hustisya. Naiintindihan mo? Tumango si Kayla tsaka huminga ng malalim. Tinitigan ni Barley ang pulis at pansin nito ang lungkot nito sa mukha. Pasensya na ma'am, hindi ko po nagawa ang trabaho ko. Alam ko ang trabaho namin mga pulis ang paglingkuran ng bayan. At kung alam niyo lang po, sobra akong nalulungkot dahil ito yung unang na-assign sa akin. Paliwanag ng pulis. Pangako po, hindi ko po hahayaang makatakas ang gumawa ng mga to sa magulang ninyo. Tumango si Barley tsaka ngumiti. Kahit unti-unti nang nahuhulog ang kanyang mga luha. Oh, bakit ka napatawag, Barley? Mabilis na napapikit ang dalaga nung may sumagot na sa kanyang tawag. Anong oras na? Tita, kailangan ko po kasi ng tulong ninyo. Ilang araw na hindi lumalabas ang kwarto si Kayla, ni hindi na nga rin po siya kumakain. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Namamaga ang mga mata ni Barley, pero pinipilit niyang maging malakas para sa kanyang kapatid. Please, tulungan niyo po ako. Anak, alam natin na pareho na busy ako sa mga business namin. Pwede ba? Kung mag-iinarte kayo, magsipunta kayo sa ospital, wag na kayo mandamay ng lungkot. Meron tayong iba't ibang coping mechanism sa pagkawala ng mga magulang ninyo. Hindi mawari ni Barley na manggagaling mga salitang yon mula sa kanyang tita.
Tingin niyo ba hindi kami nalulungkot? Pero tita, nabigla si Barley nung agad na ibinaba ng kanyang tita ang tawag. 12:00 na ng umaga at hindi pa rin siya makatulog. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok upang bantayan ang kapatid niya. At kahit anong text na tawag niya sa kanyang nobyo ay hindi na ito sumasagot. Please, sumagot ka. Bulong ni Barley habang tinutoktok ang kanyang kuko sa lamesa. Please, sumagot ka, love. Matapos ang ilang minuto ay tuluyan na ngang may sumagot. Ano ba yan, Barley? Anong oras na? Ba't ka pa tumatawag? May halong inis sa sandet ni Derek sa kabilang linya. Nagpapahinga na ako. Kailangan kita, love. Sobrang lungkot ko na. Humahagulhol na panimula ni Barley. Para ako mababaliw. Please, kailangan kita ngayon. Lahat ng tao nalulungkot at dumadaan sa problema. Hindi ka nag-iisa kaya please huwag kang mag-inarte. Sabit ni Derek. At saka isa pa kung mahal mo talaga ako, iisipin mo yung kapakanan ko. Alam mong 10 oras na ng gabi, bigla kang tatawag. Kung hindi ka naman pala tanga, no? Pinunasan ni Barley ang kanyang mga mata at saka natawa. Tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Girlfriend mo ako, Derek. Ganyan mo ba tatuhin ang girlfriend mo? Gusto ko lang naman hingin yung atensyon mo Pero bakit ka naman ganyan? Humihikbing dagdag pa ni Barley. Kamamatay lang ng magulang ko at si Kyla depressed. Pinipilit kong magpakatatag pero bakit mo naman ako hinihila pababa? Nandun ka nang malaman mong patay na ang mga magulang ko, hindi ba? Mauubusan na ako ng load kung gusto mo pa ako makausap. Paloadan mo nga ako, 100 pesos. Hindi na iwasan ni Barley ang mapalunok at matawa. Kung ayaw mo, edi mag-break na tayo. Ang babaw naman ang dahilan mo para mag-break tayo. May halong gigil na sambit ni Barley. Itatapon mong lahat para sa lintik na load na yan? Mahal mo ba talaga ako? Ano ba, Barley? Ang ganda-ganda ng mood ko tapos sisirain mo? Alam mo, mag-break na nga lang talaga tayo. Huwag mo na akong kakausapin kailanman. Bago pa makapagsalita si Barley ay pinatay na agad ng lalaki ang tawag. Sa pagkakataong yon, ay lalo pang napahugulhol ang dalaga. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang suportahan at mahalin ng lalaki. Pero wala naman itong ibang ginawa kung hindi ang gamitin siya para sa kanyang mga interes. Kyla, agad na napabangon si Barley nung makita niya sa kanyang kwarto ang kapatid. Nakabihis ito ng pang-school uniform, dahilan para agad na magtakang nakatatanda. Ano ginagawa mo? Well, papasok na ako. Nagpakita si mama at papa sa akin kagabi. At sinabi nila na lagi lang silang nandito at hindi nila tayo pababayaan. Hindi na iwasan ni Barley yung mapangiti nung sabihin ito ng kapatid. Agad ni itong niyakap, dahilan para maisipan ni Barley na pumasok na rin. Habang naglalakad patungo sa gate, ay nabigla siya nung makita niya si Hannah na kasama si Gia at Derek. Nagtatawanan ng mga ito at hindi man aminin ni Barley, ay sumama ang kanyang loob. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at nung napatigil sa pag-uusap ang grupo, ay alam niyang nakita siya ng mga ito. Oh, look who's back from the dead. Wika ni Gia. Ay, hindi pala siya yung dead, yung parents niya. Agad na napalingon si Barley tsaka tinitigan si Gia mula ulo hanggang paa. Matatanggap niya pa kung siyang inaasar nito. Ngunit nung marinig niya ang kanyang mga magulang mula sa bibig nito, ay tila ba tumaas ang kanyang blood pressure. Umagang-umaga magsisimula ka ng away? Sausaw ni Derek. Ganyan ba talaga kapag heartbroken? Heartbroken? Pagtatanong ni Hannah. What do you mean? Hiwalay na kami ni Barley. Sabit ni Derek tsaka ngumisi. Agad na nagulat ang mga babae sa paligid nito. At tila ba mas naging interesado pa sila sa pakikipag-usap sa lalaki. Nice one! Who would have thought na magbe-break kayo? Tanong ni Gia. I thought forever na kayo. Inakbayan ni Derek si Hannah tsaka ngumiti. Well, kami na kasi ni Hannah. Agad na nagpigil ng ngiti si Hannah
At noong magtagpo ang paningin nila ni Barley, halatang iniwasan nito ng dalaga. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Natatawang tanong ni Barley. Isa ka palang ahas eh. Bakit ka nandito? Dapat nasa zoo ka, diba? Agad na tumingin sa lupa si Hana. Pilit na pinipigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi na ako babalik sa'yo, Barley. Kahit anong gawin mo o ibigay mo. Hindi na ako mananatili sa'yo. Pagdidiin pa ni Derek. Kaya pwede ba? Kahit magsisigaw ka dyan, hindi mo na ako makukuha pa. Mabuti naman. As if naman may gusto pa rin ako sa katulad mong oportunista. Tugon ni Barley. At sakto nung paglingon niya, aksidente niya nabunggo ang isang lalaki na may dalang strawberry juice. Dahilan para mabasa ang kanyang uniform at palda. Ramdam niyang nakatitig sa kanya ang halos lahat ng mga estudyanteng naroon. At kahit anong hiya niya, ay pinilit niyang maglakad palayo. Malayo sa mga taong ayaw niya nang makausap at makasalamuha kahit kailan. Habang nasa klase ay pinilit niyang intindihin ang mga salitang sinasambit ng kanilang mga guro. Patuloy naman sa pagtulo ang kanyang mga luha, dahilan para pasimple niyang tanggalin ito gamit ang kanyang pasmadong palad. Narinig niyang sambit ng lalaki mula sa kanyang likuran. Nung siya'y lumingon ay wala siyang nakita kung hindi si Patrick. Mas naging maayos ng itsura nito dahil sa kanyang bagong gupit na buhok at mas makinis sa mukha. Uy, ikaw pala yan. Tumatawang wika ni Barley tsaka dahan-dahang kinuha ang panyo ng lalaki. Salamat ah. Pinunasan ng dalaga ang kanyang mukha tsaka napabuntong hininga. Gusto mo ba ng kausap? Pag-aalok ni Patrick. Labas tayo after class. Ayoko, wag na. Pagtanggi ni Barley tsaka ngumiti. At tsaka nakakahiya naman sa'yo. Sigurado ka? Tanong muli ni Patrick. Nagkatinginan ng dalawa at nagbigay lamang ng mapait na ngiti ang dalaga. Sige, iyak mo lang. Sambit ni Patrick habang umiinom ng juice. Alam kong kinikimkim mo lang ang sakit na nararamdaman mo kaya huwag kang mahiya. Ibuhos mo lang. Hindi na iwasan ni Barley ang mapailing habang umiiyak. Hindi ko lang matanggap na magagawa akong lokohin ni Hana at saka ni Derek. Pinagkatiwalaan ko sila. Pero bakit ganitong ibabalik nila sa akin? Hinawakan ni Patrick ang palad ng dalaga at saka napabuntong hininga. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng to. At alam kong maaari kang matrauma pagkatapos nito pero sana, ilaban mo to. Kayanan mo. Thank you, Patrick. Nakangising sambit ni Barley. Gulong-gulo ako ngayon. Pero salamat dahil nandito ka pa rin para sa akin. Nako, wala yun. Sambit ni Patrick tsaka napatingin sa sahig. Parang yun lang. Siyempre, para saan pa yung pagkakaibigan natin, hindi ba? Lagi mo na lang ako nililigtas. Pero hindi pa kita natutulungan. Alam mo ba, nung niyaya mo ako sa prom, natuto na akong ayusin ang sarili ko. Naging confident ako sa sarili ko dahil sa'yo. At ngayon, nagkakaroon na ako ng maraming kaibigan. Napakalaking tulong nun para sa mahiyaing tulad ko. Kaya wag mo sabihin wala ka pang naitutulong sa akin. Paliwanag ni Patrick. Sobra-sobra akong thankful sa'yo kung alam mo lang. Mabilis na natawa ang dalaga at saka napatingin sa sahig. Akala ng dalaga ay unti-unti na silang makakabangon sa pagkakalugmok. Ngunit isang araw, Kayla, may nagdo-doorbell. E-check mo nga kung sino. Utos ni Barley sa kapatid nung minsang maupo sila sa isang malawak na lamesa. Tanungin mo muna kung sino, ha? Noong makapunta na si Kayla sa may entrance ay sinilip niya ang maliit na butas. Ang tanging nakita na lamang niya ay isang babaeng may salamin at mukhang matanda na ito. Sino po sila? Tanong ni Kayla. Mrs. Antiporta? Tugon ng matanda sa kabilang dako ng pinto. I am here to look for Kayla and Barley. Nagkatinginan ng dalawang magkapatid. Antiporta? Hindi ba't parang may ganong teacher sa school natin? Tanong ni Barley tsaka tumayo. Tumibig ka riyan, ako nang sasagot. Binuksan ni Barley ang pinto at laking gulat niya nung makita niyang pamilyar na guro.
Ano pong kailangan ninyo sa amin? Inayos ng matanda ang kanyang necktie tsaka ngumiti. I am here to talk to you about your father's property. Agad na napakunot ang noon ng magkapatid noong marinig ang mga salitang yon. Sa isip nila, ay anong koneksyon ng guro sa kanilang eskwelahan patungkol sa kanilang pamilya? Hindi po namin maintindihan. Bakit kayo po ang nakapangalan sa last will and testament ni Papa? Tanong ni Kyla. Hindi naman po namin kayo kaano-ano. You guys might not know about this, but ako ang dating asawa ng papa ninyo. Nanlaki ang mga mata ni na Kyla dahil sa binunyag ng isang guro. Kaya ako nakalagay sa last will and testament. Ano po? Sigaw ni Kyla. Ano pong ibig niyo sabihin? Ibig sabihin po ba pangalawang asawa ang mama namin? Oo, tama. Sambit ni Mrs. Antiporda tsaka inilabas ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga papel, certificates at larawan. Alam kong maaaring hindi kayo maniwala sa akin kaya nagdala ako ng mga documents na magpapatunay. Kinuha ng magkapatid ang mga papeles at pinagmasan ng mga ito. Doon nila napagtanto na marahil totoo nga ang sinasabi ng matanda. Pero wala pong nasabi ang aming ama patungkol dito. Paano po namin mapapatunayan na totoo ang sinasabi ninyo? May exchange of conversations po ba kayo? Nakangising sambit ni Barley. Para lang po malaman natin na may nangyari nga talaga sa inyo. Mabilis na inilabas ni Auntie Porda ang kanyang cellphone at ibinigay sa dalawang babae. Ito ang dati kong cellphone kung saan ko kinukontak ang papa ninyo. Tinago ko ito dahil kahit bago pa sila mamatay, patuloy pa rin ang pag-uusap namin patungkol sa last will and testament. Agad na napalunok ang dalawa at nagkatinginan. Sa lalong madaling panahon, I would appreciate if mag-i-empake na kayo ng gamit. Okay ba yon? Magalang na wika na Auntie Porda. Bala kong ibenta ang bahay na to dahil kasama rin dito yung nakalagay sa may document. Kukunin niyo po yung bahay namin? Naluluhang wika ni Kyla. Saan na po kami titira niyan? Kausapin niyo po muna ang lawyer namin. As far as I know, may porsyento rin po si Mama at kami. Matapang na tugon naman ni Barley. Pero nasabi ba niya sa inyo na meron? Kasi base sa documents, wala rito. 100% ay mapupunta sa akin. Agad na hinampas si Barley ang lamesa at saka ngumisi. Hindi po kayo pwedeng kumilos agad, naiintindihan niyo po. Kakausapin po kayo ng lawyer namin. Pagbabanta pa ni Barley. Ma-appreciate po namin kung aalis po muna kayo ngayon pa lamang. Agad na tumayo ang ginang tsaka naglakad paalis ang bahay. Ate, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Kyla. Paano na to? Kumalma ka, Kyla. Gagawa tayo ng paraan. Naiintindihan mo? Sambit ni Barley tsaka tinapik ang kapatid na nagsisimula ng umiyak. Na hindi tayo papayag. Iaakit natin to sa korte. Kausapin natin yung ibang kapatid ni Mama. Ihingi tayo ng tulong sa kanila. Pagpapakalma ni Barley, hindi tayo papayag na kukunin nila basta-basta ang mga pag-aari natin. Naiintindihan mo? Ate, natatakot ako. Saan na tayo titira nito? Huwag ka munang ma-stress dyan, Kyla. Sa ngayon, tulungan mo muna ako maghanap ng magiging lawyer. At pagkatapos, isisettle natin ang kaso para hindi na mag-go through tong sinasabi ni Mrs. Antiporda. Isa pa, kailangan nating maghanap pa ng mga ebidensya na magpapatunay na nagkaroon nga talaga sila ng relasyon. Paliwanag ni Barley. Walang magagawa kung tutunganga lang tayo at hahayaan yung babaeng yan. Kailangan nating lumaban at mag-isip ng plano. Wala na tayong pwedeng pagkatiwalaan kung hindi tayo lang. Okay? Ano? Nalaman niyong may unang asawang papa niyo? Gulat na tanong ni Patrick bago pa uminom ng kape. Paano yan ngayon? Sa kanya mapupunta ang mana ninyo? Hindi ko nga alam kung may mana kami. Buntong hininga pa ni Barley. Nung nakita namin yung papeles,
Nakita lang namin yung pangalan niya. Kaya napapaisip tuloy ako kung totoo ba ang sinasabi niya. Isa pa mukhang legit yung mga documents na nilapag niya. Anong balak niyo ngayon? Tanong ni Patrick. May abogado na ba kayo? Wala pa eh. Yun nga yung kasalukuyan namin hinahanap. Tugon ni Barley tsaka napabuntong hininga. Baka may kakilala ka, Patrick. Yung papa ko. Isa siyang lawyer. Baka pwede ko siyang makausap about this. I will give my best para ma-influence siya pero sa ngayon, we can just hope. Wika ni Patrick at saka napabuntong hininga. Let's wish na makuha natin yung yes niya. Hinawakan ni Barley ang kamay ni Patrick dahilan para mapangiti ang lalaki. Papa, what's the matter with you? I'm just asking for your help. Sambit ni Patrick sa kanyang ama. It's not like I'm asking for the worst thing. Hindi ba't gusto mo nga na tinutulungan natin ang mga tao? Just because you have a father like me doesn't mean na aabusuhin mo yung mga bagay na naitutulong ko sa bayan na to. Tugon naman ang ama nito. Nag-o-offer ako ng free consultation, pero hindi ibig sabihin nun na ako rin mismo ang haharap sa kaso nila. At saka isa pa, ano bang klase ng tao yung mga kinakaibigan mo? Bakit may kaso? Yung kaibigan ko po, si Barley. Mula po siya sa isang kilalang pamilya. Actually, pamilya po ng mga salyente. Nanlaki yung mga mata ng lalaki tsaka napangiti. Bakit po kayo napangiti? Wala naman. Sana pala sinabi mo agad kung sinong hihingi ng tulong. Di sana nakapagbihis na agad ako para puntahan ng pamilya nila. Ano bang problema ng pamilya nila? May naninira? May nakabangga sa kotse nila? O di kaya meron silang nais kasuhan? Sunod-sunod na tanong ng Ginoo. Nalabis si pinagtaka ng kanyang ama. Paano niyo po sila nakilala, Papa? Tanong ng bata. I know marami po kayong kilalang tao sa bayang to pero hindi ko lang po in-expect na magiging ganyan ang reaksyon niya sa sinabi ko. Kilala ang pamilya nila sa larangan ng business. At sa totoo lang, lagi akong sinasabihin ng mama mo na makipag-close sa kanila dahil marami silang connections. Tugon ng ama ni Patrick. Ano ba kasing problema nila? Ang totoo po niyan, yung kaibigan ko si Barley, namatay po yung mga magulang niya sa aksidente. Panimula ng binata. At kailangan niya po ng lawyer para sa hatian ng yaman. Dahan-dahan na patango, matandang lalaki, tsaka ngumuso. So, kailangan nila ng abogado na maghahati ng yaman? Aba, ako na nga yata ang kailangan nila. Ilan ba sila magkakapatid? Isinuot ng matanda ang kanyang salamin tsaka ngumiti. Mukhang malaki-laki ang magiging bayad sa atin dahil alam mo ba, big time ang pamilyang yon. Iyan na nga po ang problema, Papa. Doon po sa last will, nakalagay lang puro on yung pangalan ng asawa niya dati. At wala po silang ideya kung sino yon. Nalaman lang po nila yung nakaraan ng papa nila nung pumunta yung babae sa bahay nila. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki dahil sa ibinunyag ng kanyang anak. Kaya ngayon, gusto niya po maghanap ng lawyer na maaaring makatulong sa kanila. Naghaharap na rin po siya ng pwedeng makatulong mula sa kaanak ng mama nila since pareho pa po silang minor. Kung ganun, wala silang makukuhang pera sa mga magulang nila? Paano nangyari yun? Baka anak sila sa labas na hindi nila alam? Tanong ng lalaki. Anak, baka hindi lang sinasabi ng kaibigan mo na pangalawang pamilya sila para hindi magmukhang wala talaga silang karapatan. Kilala ko si Barley. May prinsipyo yon. At alam kong hindi siya magsisinungaling. Matagal na po kami magkaibigan, kaya alam kong hindi niya yon magagawa. Agad na natawa ang matanda at saka napabuntong hininga. Hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay tinuturing ka rin kaibigan. Tandaan mo yan. Wika ng ama ni Patrick. Hindi ako tutulong sa kanila dahil ayoko makisali sa ganyang uri ng gulo. Base sa kwento mo, parang sila ang mali. Kaya nyo nga po sila kakausapin para malaman nyo po talaga yung side nila. Hindi yung mag-conclude kayo agad dyan. Agad na nagsalubong ang kilay ng matanda nung marinig niya ang sinambit ng anak. Aba,
Hindi kita pinalaki na sumagot ng ganyan, ha? Hindi ako natutuwa, Patrick. Sino ba yung babaeng yan na tila ba ganyan mo na lang siya kung ipagtanggol? Nobya mo ba yan? Nako, sinasabi ko sa'yo, huwag kang makikisali sa gulo na hindi mo alam. Pa, alam kong ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. At hindi ko siya nobya. Ginagawa ko lang maitutulong ko bilang kaibigan niya. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Umalis ka na sa harapan ko at mag-aral ka na sa loob ng kwarto mo. Utos ang matanda at saka nagsimula maglakad paalis. Naiwan ang binata na problemado. Dahilan para agad na itong tumayo at maglakad paalis ng kanilang bahay. Napatigil sa pagsusuklay si Barley nung may narinig siyang kumakatok at nagsalita. Walang sinabing kahit anong dalaga at saka nagpatuloy sa pagsusuklay. Ay, walang sumasagot. Natatawang sambit ni Gia. Knock, knock! Ano bang problema mo? May halong inis na ang boses ni Barley. Pwede bang tigilan mo na ako? Kaya siguro walang sumasagot kasi wala ng bahay. Sausaw pa ni Hana. Dahilan para magpigting ang mga tenga ng dalaga. Tama ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Barley. Wala siyang ideya kung sino ang mga maaaring magpakalat. Pero sigurado siyang hindi si Patrick yon. At saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Natatawang tugon ni Barley. Ikaw talaga, ang hilig mo sa mga chismis. Sigurado ka bang chismis lang yung mga yon? Narinig ko mismo kay pagmamayabang ni Hana. Bakit? Hindi ka makapaniwala na lalabas yung baho mo? Tumingin siya sa paligid at saka ngumisi. Alam niyo ba, anak sa labas si Barley. Hindi naman talaga siya tunay na salyente. Natigilan ng ilan sa kanilang mga kaklase. Dahilan para mapakagat sa labi ang dalaga. Magsasalita na sana si Barley ngunit biglang dumating kanilang guro. Buong klase para bang lumipad ang kanyang utak. Hindi siya makapag-concentrate sa klase. At nang mapatingin siya sa dako ni Patrick, ay nakita niyang bakante ang upuan nito. Oh, bakit ka umiiyak? Napatigil sa paglalakad sa hallway si Barley nung makita niyang umiiyak ang kanyang kapatid sa may kantin. Noong makita siya ng kanyang kapatid ay agad itong naglakad palayo. Hinahabol niya ito. At nung mahawakan niya ang braso nito ay agad niya itong hinila papunta sa kanya. Kayla, tayong dalawa na lang magkasangga. Bakit mo pa ako iiwasan? Bulong ni Barley tsaka bumuntong hininga. Umayos ka nga. Ate, pinagkakalat ng mga kaklase ko na anak daw tayo sa labas. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung balitang yun. Nanlaki ang mga mata ni Barley nung marinig ang mga salitang yon. Pinagtitripan din nila ako. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Tingnan mo yung bag ko. Puro bato. Lintek. Sino kaya nagkalat? Pati mga kaklase ko may ideya na rin doon. Buntong hininga ni Barley. Anong gagawin natin ngayon yan? Sino kaya maaaring magpaka? Habang nag-uusap ang dalawa ay natigilan sila noong may magsalita. Ba't parang nagkakagulo kayo? Lumitaw sa kanilang likuran si Mrs. Santiporda. Anong problema? Problema? Natatawang sambit ni Barney. Tinatanong mo kami kung anong problema? Sana kasi nag-isip muna kayo bago niyo hamunin ang kinakalaban ninyo. Nakangising dagdag ng ginang. Dahilan para makaramdam ng ines ang dalawa. Anong pakiramdam ng mapahiya sa harap ng napakaraming tao? Masakit ba? Hindi na nabigilan ni Barley ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang matandang babae. Nagulat ang kanyang kapatid, pati na rin ang mga tao sa kantin. Nakaramdam ng konsensya ang dalaga ng mga oras na yon. Pero pinilit niya ang sarili na magpakatatag. Bakit mo sinampal si Mrs. Santiporda? Panimula ng principal. Kahit anong anggulo ang tingnan natin, mali ang ginawa mo. Tumungo si Barley tsaka lumunok. Opo, alam ko pong mali ang ginawa ko. Pero tanungin niyo po muna ako kung ano bang ginawa ng guro niyo para sampalin ko siya.
Tugon naman ni Barley. Pinagkalat niya po na anak kami sa labas ng kapatid ko. Kaya nabubuli kami. Mga anak, bakit naman ipagkakalat ni Mrs. Antiporda na anak kayo sa labas? Ano namang makukuha niya sa pagpapakalat ng ganang balita? Hindi ba kayo nag-iisip? Dati niya po ang asawang aming ama. Doon pa lang hindi pa po ba kayo napapaisip? Pati po nung nag-uusap kami ng ate ko kanina, bigla siyang sumasabat na para bang alam niya kung ano yung mga pinag-uusapan namin. Wika naman ni Kyla. Kung pati yun na hindi niyo pa nininiwalaan, ewan ko na lang talaga. Miss Saliente, may rules po tayong sinusunod. Nasa loob po kayo ng paaralan at labis sa ipinagbabawal po namin ang pananakit ng guro rito. Nabasa niyo naman po iyan sa handbook, hindi ba? At saka matatalinong bata kayo. Alam niyo ang mga patungkol doon. So kami pang may fault? Pero hindi po ba't may mali rin po ang guro na ito? Porket naging asawa niya ang papa namin may karapatan na siyang magkalat ng kung ano-ano? Tugon ni Kyla. Ano pong ipaparusa niyo sa amin ngayon? Sino po ba ang tama sa pagkakataong ito sa tingin ninyo? Si Mrs. Antiporda ang tama. Dahil kung iisipin natin, kayo ang nanakit at wala kayong pruweba na si Mrs. Antiporda ang gumagawa ng mga binibintang ninyo. Agad na napangisi si Barley at saka napatayo. I see. Ganyan din po bang gagawin ninyo sa mga nambuli sa amin? Naluluhang diin ni Barney. Tama po ba? Ganon din po? Hindi ba? We will see. Pwede mo bang sabihin kung sino-sino ang mga ito and we will check it? Natigilan ng lahat nung may kumatok tsaka pumasok ng principal's office. Oh, ano pong kailangan ninyo? Tanong ng principal sa estudyante. We're busy right now. Narito po yung mga listahan ng mga nambubuli sa magkapatid. Tila ba nalula ang principal nang makita ang mga pangalan ng estudyante. With regards to Kyla's case, nagtanong-tanong po ako sa mga kaklase niya at kinuha ko po yung mga pangalan ng mga madalas silang mabanggit. Ganun ba? Paglilinaw ng principal. Napakaraming pangalan nito sigurado ka ba? Bakit po ba ganyan ang sagot niyo lagi? Tanong ni Kyla. Akala ko po ba lagi niyong inuunang kapakanan ng estudyante ninyo? Pero mga anak, naghihirap ng school na to. Kung tatanggalin natin ang ganitong karaming estudyante, pwede itong makaapekto sa name ng school. Inuuna niyo pa talaga ang pangalan ng eskwelahan na to? Natatawang tanong ni Patrick. Ngayon lang ako nakakilala ng ganitong klase ng principal. Ibang klase ka? Is that supposed to be a sarcastic remark? Sausaw ni Mrs. Antiporda. Baka gusto mo isumbong kita sa tatay mo. Agad na tumayo si Barney mula sa kanyang kinauupuan at saka ngumiti. Kami na lang po aalis. Sambit nito at saka tumingin sa kapatid. Tara na. Ate! Agad na hinabol ni Kyla ang kapatid, pati na rin si Patrick. Kung magsistay pa tayo sa eskwelahang to, baka lalo pa tayo ma-stress. Akong bahala, huwag ka mag-alala. Wika ni Barney sa kapatid habang patuloy pa rin sa paglalakad. Patrick, salamat sa pagtulong pero huwag ka nang makialam. Ayoko madamay ka pa. Susuko ka na ba talaga, Barney? May laban kayo. Bakit hayaan mong manalo sila? Hindi ka ganyang tao, Barney. Hindi ka basta-bastang sumusuko, hindi ba? Tinitigan siya ng maigi ng dalaga tsaka napabuntong hininga. Pero napapagod din ako. Tao lang din ako, Patrick. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang magkapatid at naiwan si Patrick na nakatayo malapit sa may kantin. Teka, nasan yung bag ko? Bulong ni Barney na makarating siya sa kanilang classroom. Andito lang yan Ate, hindi kaya napagtripan ka na naman? Bulong ni Kyla. Inikot ng magkapatid ang kanilang mga mata at laking gulat nila nang makitang nasa basurahan ng kanyang bag. Mabilis na kinuha ni Barney ang kanyang bag at kitang-kita niya kung gaanong karaming toyo ang inilagay nila sa likurang bahagi nito. Ate, bulong ni Kyla,
Hindi na makapagpigil pa si Barley. Sa pagkakataong iyon ay kinuha niya ang bag kahit tumutulo ang toyo mula rito. Buksan mo yung bag mo at ilagay mo yung mga gamit ko sa loob ng bag mo, sambit ni Barley. Agad naman na binuksan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang bag at saka tinulungan ng kanyang ate sa paglalagay ng ilan sa kanyang mga gamit. Pagkatapos niyon ay agad na binuhat ni Barley ang bag at saka naglakad palabas ng classroom. Naglakad si Barley patungo sa may kantin at kahit anong pigil ng kanyang kapatid ay tila ba wala siyang balak na huminto. Ate, saan ka ba pupunta? Tanong ni Kyla habang hinahabol ang kapatid. Kumalma ka nga, hindi kita masundan. Hingal na ako, alam mo ba yon? Nung makita niya ang grupo ng mga dalaga sa di kalayuan, ay agad siyang nagtungo rito at saka hinagis ang kanyang hawak na bag sa dako nila. Agad na nagulantang ang grupo. Dahilan para agad silang mapatingin kay Barley. Mga letche kayo, sigaw ni Barley. May araw rin kayo, mga plastic kayo. Magandang naging pakikitungo ko sa inyo. Pero anong ginawa ninyo? Sinayang niyo lahat ng pinagsamahan natin. Tandaan ninyo, mabilis ang karma. Matapos ang bitin ng mga salitang to, ay agad na naglakad paalis si Barley kasama si Kyla. Habang nasa tricycle pa uwi, ay hindi naman mapigilan ni Barley ang maiyak. Alam ni Kyla na pilit nagpapakatatag ang kanyang kapatid. Dahilan para manlambot siya habang pinagmamasdan nito. Nung tumigil na ang kanilang sinasakyang tricycle, ay laking gulat nila nung makitang may mga hawak na bag ang kanilang mga yaya na tila ba ay may balak silang maglayas. Anong nangyayari? Tanong ni Kyla tsaka agad na lumabas ng tricycle. Sinalubong nila ang mga grupo ng mga kasambahay at kita sa mga mata nito ang lungkot. Anong nangyayari, yaya? Bakit may mga dala po kayong mga bag? May nagpalayas po ba sa inyo? Tanong ni Barley at saka pinunasan ng mga mata. Kakausapin po natin. Nasaan po siya? Kinausap na po kami ng isa sa mga alalay ni Mrs. Antiporda at kukunin niya na raw po ang bahay. Hindi na rin daw po kami masusweldohan. Kaya mas mabuti pa kung aalis na po kami. Agad na nanlumo ang magkapatid. Sorry ma'am, pero may mga binubuhay po kaming pamilya kaya kailangan po namin umalis. Agad na nagtatakbo si Barley patungo sa mansyon at laking gulat niya nung makitang inilabas na ang kanilang mga gamit ng grupo ng mga lalaki. Sino po kayo? Sigaw ni Kyla tsaka lumapit sa isang lalaking buhat-buhat ang paboritong vase ng kanyang ina. Bitawan niyo yan, kay mama yan. Sorry ma'am, napag-utusan lang po kami ni Mrs. Antiporda. Paghingi ng tawad ng lalaki at tsaka inilapag sa lapas ang hawak na vase. Gusto niyo po bang kayo nang maglabas? Baka may mabasag pa po kami. Habang naglalakad sa daan ay hindi na iwasan ng magkapatid ang manlumo. Wala na silang magulang, eskwelahan at matitirhan. Hindi madali para sa magkapatid ang lahat ng ito, ngunit wala na nga silang nagawa pa kung hindi ang kumonsulta sa kapatid ng kanilang ama. Sandali, ano ba? Matapos ang ilang pag-doorbell ng magkapatid ay meron nang sumigaw sa kabilang dako ng pinto. Para naman kayong atat na atat? Nung magbukas ang pinto ay nabigla ito nung makita ang dalawang dalaga. Oh, bakit kayo nandito? Tanong nito at saka naglagay ng sigarilyo sa bunganga. Tingnan niyo nga yung mga itsura ninyo. Nasaan ba mga magulang ninyo? Patay na po sila, auntie. Na-aksidente po. Bulong ni Barley. Agad na natigilan ng ginang at saglit na natawa. Ano pong nakakatawa? Paano ba naman kasi laging sinasabi ng mga magulang namin noon na ako ang unang mamamatay sa aming magkakapatid dahil engot daw ako at walang mararating. Pero sino sa amin ang nasa hukay ngayon? Walang sinabing kahit ano ang magkapatid dahil alam naman nila kung ano ang dinanas ng kanilang tiyahin. Naging mabait naman sa akin ang papa ninyo, kaya huwag kayong mag-alala. Pasok kayo. Hindi ba't nakatira kayo sa malaking mansyon? Paano kayo napadpad dito? Tanong ng kanilang tiyahin na si Rami
at saka naglapag ng tsaa sa harapan ng dalawang magkapatid. Maganda na ang buhay niyo roon. Bakit pa kayo pumunta rito sa bukid? Ang totoo po niyan, kinuha na po ng unang asawa ni Papa yung bahay namin. Sambit ni Kyla at saka napabuntong hininga. Kung tatanungin niyo po kami kung paano at bakit, wala rin po kaming ideya. Kung hindi pa siya pumunta sa bahay namin, hindi pa po namin malalaman. Ano? Unang asawa? Anong ibig mong sabihin? Pagkaklaro ng kanilang tiyahin na si Rami. Hindi ko alam na meron siyang unang asawa. Kami rin po. Wala po kaming ideya na nagkaroon pala siya ng unang asawa. Ang buong akala namin, kami yung una at huling pamilya ni Papa. Hindi namin po mawari kung saan kami nagkamali. Tugon ni Barley. Kaya kung maaari, pwede po ba kaming makituloy rito sa bahay ninyo? Abay, oo naman. Bakit hindi? Welcome na welcome kayo rito sa bahay ko. Kayo pa ba? Masayang wika ni Rami tsaka niyakap ang dalawang dalaga. Alam kong mahirap para sa inyong mawala ng ama at ina sa ganyang edad. Lalo na kung naging malapit kayo sa isa't isa. Simula ngayon, handa akong tumayo bilang inyong ina. Noong mga oras na yun ay hindi na napigilan ni Barley ang mapabuntong hininga. Kahit mahirap, ay handa silang magsimulang muli. Can I have a chocolate milk Wait, I think I know you. Bulong ng babaeng kaharap ni Barley. 2 taon na rin ang lumipas nung tumirang magkapatid sa bahay ni Rami. At simula nung araw na yon ay napagdesisyonan ng magkapatid ang mag-part-time job upang makatulong sa mga gastusin. Right, hon? Do you remember her? Tinitigan ni Barley ang dalawa at kung hindi siya nagkakamali, sina Derek at Hannah ito. Mukha silang malapit sa isa't isa at mukhang totoo nga may namamagitan na sa kanila. Oh, Barley! Who would have thought na makikita ka namin dito sa restaurant bilang worker? Natatawang sambit ni Derek. Akalain mo nga naman, hindi ba't ikaw ang pinakamayaman sa ating tatlo? Ngayon, dahil sa hirap ng buhay, kinailangan mo ng pagtrabaho. Tumango si Barley at sinubukang magpaka-professional. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin? Dagdag pa ni Hannah tsaka kinuha ang maliit na halaman na may tubig. Ang baho-baho ng bag mo. Tapos sinapon mo sa amin. Kung hindi ka lang din naman bastos, ano? Napabuntong hininga si Barley at nung handa na sana siyang umalis, ay biglang sinaboy ni Hannah ang tubig sa loob ng halaman sa kanyang mukha. Oops! Sorry! Talaga ba nagsasorry ka? Nakangising sambit ni Hannah. Para hindi na po natin sayangin yung mga oras natin. Sabihin niyo na po yung mga order ninyo. I want, nagpaut si Hannah at saka sumandal sa kanyang nobyo, to slap your face. Hannah, that's enough. Gusto lang magtrabaho ng tao. Binasa mo na nga siya, hindi ba? Bulong pa ni Derek. Agad na lumayo si Hannah sa kanyang nobyo at saka napakunot noo. Wait a second. I am your girlfriend, right? Bakit parang siya yata ang kinakampihan mo? Tumatawang tugon ni Hannah. Ano? May feelings ka pa rin ba sa babaeng to? Ha? Come on. Are we really going to fight here? Tugon ni Derek tsaka napatayo. Can you please leave your bratty attitude at home? Pwede po bang kumalma kayo? You're making other customers worried. Please settle it privately. Pakiusap ni Barley. Dahilan para lalong manggalaite sa galit ang dalaga. Can you please shut up? This is all your fault, by the way. Galit na wika ni Hannah at saka nagsimulang maglakad palayo. Agad naman siyang sinundan ng lalaki. Dahilan para maiwan si Barley at mapabuntong hininga. Habang nagpupunas ng mesa, hindi naman napigilan ni Barley mapahinto nang makarinig siya ng isang pamilyar na lalaking kumakanta. Konti lang ang kanilang customer sa restaurant dahil gabi na, kaya rinig na rinig niyang pagkanta ng isang pamilyar na tao. Noong unti-unti siyang lumapit sa kinaroroonan nito, nagulat siya nang makakita siya ng isang lalaki. Patek,
Agad na napalingon ng lalaki at nalaki ang kanyang mga mata nung makita niya ang dalaga. Mabilis siyang napatayo at napatakbo sa kinaroroonan ng babae. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakayakap, dahilan para agad na matawa si Barley. "Kamusta ka na? Bakit bigla ka nawala?" tanong nito. "Akala ko hindi na kita makikita, pero buti na lang naisipan kong tumambay dito." Sorry. Sabi ni Barley, sobrang dami lang kasi nangyari. At hindi ko na alam kung ano bang dapat kong unahin. "Kamusta si Kyla?" Agad na umurong palayo si Patrick tsaka napangiti. "Okay naman ba siya? Bumisita ako sa bahay niyo ng ilang beses at iba nang nakatira roon." "Oo, kinuha na ni Mrs. Antipoda yung bahay. Sobrang bilis nga ng pangyayari eh. Sa totoo lang, buti na lang at tinanggap kami ni Tita Rami, yung kapatid ng papa namin." Kwento ni Barley. "Ikaw ba, kamusta ka na?" "Ayun, nagmamanage ako ng ilang club sa school. At alam mo ba, mukhang may namamagitan na kina Hannah at Derek. Ilang beses daw silang nahuling may ginagawang milagro sa comfort rooms." Buntong hininga ni Patrick. "Pero malay ko ba't hindi pa rin sila nakikick out? Alam ko bawal yun eh." "Alam mo, di ko alam kung ano ba talagang sinusunod nilang batas sa eskwelahan na yun. Pero siguro mas okay na rin na hindi kami nag-aral doon. Doon sa pinapasukan namin ngayon, sobrang babait ng mga teachers at kaklase namin." Nagliwanag ang mga mata ni Patrick. "Okay lang ba kung mag-transfer ako dyan sa school ninyo?" "Baliw, napakarami mong minamanage na clubs ano. Kawawa naman yung mga members mo na balak mong iwan. Sira ka talaga." Umiling na sambit ni Barley. "Ayoko naman silang problema kung sinong papalit sa'yo. Pero sa totoo lang, wala kang ideya kung gaano ako kasaya ngayon at nakita kita rito." Nakangising sambit ni Patrick tsaka inayos ang buhok ni Barley. "Masaya ako na makitang okay ka, kahit napakaraming nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon. Ako rin naman, syempre. Siguro kung bigla akong nawala. Pwede ba akong bumisita rito lagi?" tanong ni Patrick at saka ngumisi. "O baka naman pwede sa bahay niya na. Gusto ko makilala yung Tita Rami mo. At gusto kong magpasalamat dahil kinupkup niya kayo." "Sige, papakilala kita kay Tita bukas." "Good afternoon, Tita." Bati ni Patrick sa matandang kakapasok lamang ng bahay. Agad na napataas kilay ang matanda. Inilagay niya ang kanyang payong sa tabi tsaka pinagmasdan ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Sino ka ba at kung makatawag ka ng tita parang close tayo? Barley, sino ba tong lalaking to?" Dagdag pa ni Rami. "Wala naman ako maalalang may pamangkin ako na lalaki sa papa at mama ninyo." "Ah, kaibigan ko po siya, tita, si Patrick." Wika ni Barley habang naglalagay ng tubig sa isang baso. "Gusto niya raw po kayo makilala." "Aba, bakit? Aakyat ng ligaw?" "Tita naman, baka hindi na bumalik dito si Patrick dahil sa sinabi ninyo." Tugon ni Barley tsaka umiling. "Gusto niya raw po magpasalamat dahil sa pagkupkup niya sa amin." "Tama po si Barley, gusto ko pong magpasalamat sa pagkupkup niya sa kanila. Saksi po ako sa paghihirap ng magkapatid na to. Kaya labis po ako nagpapasalamat." Agad na napangiti si Rami at napatingin sa kanyang dalawang pamangkin. "Bumili kayong dalawa ng makakain, dito na natin pakainin ang hapunan ng lalaking to." Agad na tumango ang magkapatid tsaka lumabas na ng bahay. Noong makalayo na ang dalawa, ay dinako ni Rami ang tingin kay Patrick. "Hindi ako tanga para maramdamang may pagtingin ka sa pamangkin ko. Pero ito ang tandaan mo. Kapag pinaiyak mo siya, hindi ako magkakamaling saktan ka. Naiintindihan mo?" Pagbabanta ni Rami. "Kung aakyat ka ng ligaw, direkto mong sabihin sa apo ko." Agad na tumango si Patrick at saka ngumiti. "Pwede ba kitang makausap?" tanong ni Patrick sa dalaga. Kasalukuyan silang nasa restaurant kung saan nagtatrabaho si Barley. "Nag-uusap na tayo ah." Pabirong wika naman ni Barley tsaka umiling. "Pwede ba kitang ligawan?" Kita ang pagkabigla sa itsura ni Barley. Pero gayon pa man, ay aminado siyang may pagtingin na rin siya sa lalaki. "Kung okay lang."
Abay, oo naman. Masayang tugon ni Barley. Ang totoo niyan, may gusto rin naman ako sa'yo pero alam mo na, hindi ko lang inaasahan na pareho pala tayo ng nararamdaman. Agad naman na napangisi si Patrick at napayuko. Pilit na tinatago ang kilig na kanyang nararamdaman. Salamat sa pananatili, Patrick. Bulong ni Barley tsaka tinapik ang balikat ng lalaki. Habang naglalakad palayo ay hindi na iwasan ng dalagang mapapikit sa kilig. Sa wakas, ay nalaman na rin niya kung ano ang tunay na nararamdaman ng lalaking nais niyang makasama habang buhay. Good morning, Papa. Bati ni Patrick sa kanyang ama nung makapasok siya sa kanilang bahay. May I talk to you? Nice, just like what I expected. Gusto rin kitang makausap. Tugon ng ama nito tsaka umupo sa isang swivel chair. With regards to your girlfriend, matapos ang halos isang taong panliligaw ng lalaki, ay naging magkarelasyon na nga ang dalawa. At bagamat maganda ang kanilang pagsasama, ay tila ba ibang ipinapakita ng kanyang pamilya. What do you mean po? Tanong ni Patrick sa kanyang ama. Ano pong problema? I want you to break up with her. Nanlaki ang mata ni Patrick. We want you to date someone you deserve. But don't we deserve each other? Natatawang wika ni Patrick. Ano pong gusto niyong palabasin? You will marry Sarah, the girl from a popular clan in the field of entertainment. Since mag-aartista ang kapatid mo, it will help her to be popular. Agad na napakunot na ang binata. That's bullshit. Gagamitin niyo lang si Sarah? Anong klase mga tao kayo? Huwag ka namang magmalinis, Patrick. Alam naman natin pareho na ginagamit mo lang din si Barney para may mag-alaga sa lola mo. And we appreciate that. Pero why settle for less? At saka isa pa, ang gulo ng pamilya nila. Hindi ba't sabi mo nakatira siya ngayon sa tita niyang pariwara sa buhay? Papa, how can you utter those things? Para ka namang hindi lumaki sa hirap. Kung hindi nag-boom ang business yun ni Mama, magiging mahirap din naman tayo Hindi inakala ni Patrick na makakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula sa kanyang ama. Kinuha ng binata ang kanyang coat at saka tumakbo palabas. Naisipan niyang dumiretso sa bahay ng kanyang lola upang kausapin ang kanyang nobya. Tila ba napakaraming bagay na sumasagi sa kanyang isipan at hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang gawin. Noong makarating na siya sa bahay ng kanyang lola ay isang bagay lang ang nais niyang gawin. Ang tumakas kasama si Bardi. Kakatok na sana siya sa pinto, ngunit nabigla siya nung marinig ang kanyang lola na magsalita. Hindi mo naman trabaho ang alagaan ako, Iha. Okay lang po yon, La. Namatay na po mga magulang ko kaya gusto ko po makabawi sa ibang tao. Gusto kong iparamdam sa iba yung pagmamahal na binigay nila sa akin. Napakabuti ng puso mo. Hindi ka nababagay rito sa totoo lang. Puno ng inggit at galit ang makakasalamuha mo kung sakaling kayong magkakatuluyan ng apo ko. Pero hindi naman po silang aasawahin ko, yung apo naman ho ninyo. Hindi naiwasan ni Patrick ang matawa at mailing. Ako na nagsasabi sa iyo, Iha, lumayo na kayo. Huwag niyong hayaang pakialaman ng pamilyang to ang relasyong meron kayo. Pero ayaw ka po naming iwan, Lola. Sa pagkakataong ito ay binuksan ni Patrick ang pinto at doon ay nakita niya ang dalawa na nakaupo malapit sa isang malaking lamesa. Mamamatay na rin naman ako, Iha. Pero huwag kayong mag-alala. Bulong nito at saka ngumiti. Hindi ko hahayaang mamuhay kayo ng miserable. Nagkatinginan ng dalawa, dahilan para agad silang magtaka. Ate, bala kong mag-take ng engineering, okay lang ba? Bakit ka ba humihingi ng opinion ko? Ikaw naman yung mag-aaral at hindi ako. Ano ka ba? Tugon naman ni Barley tsaka umiling. O siya, mauuna na ako. Paalam ni Barley tsaka niligpit ang kanyang mga gamit. Ate, nagsabi raw nga po pala si Kuya Patrick sa akin na magkita raw kayo sa may Nara Tree malapit sa pinagtatrabahuan mo. Nakita ko po kasi siya. Tumango si Barley at saka naglakad palabas. Ilak mo yung bahay, Kyla, at natutulog na si Tita Rami. Ano?
Sinabi niya yon? Gulat na tanong ni Barley. Sinabi niya talagang bibigyan kanya ng milyones basta lumayo tayo? Oo. Sinabi niya sa akin na kung mga ari-arian daw ang ipapamana niya, baka balikan pa raw tayo nila Papa. Iyon yung huling abila niya sa akin bago niya ipikit yung mga mata niya. Pinarinig niya yun sa 5 tauhan niya para raw may witness once na magpakalayo-layo tayo. Natahimik si Barley at napahagulhol. Barley, sorry pero kailangan na nating lumayo sa lalong madaling panahon. Sabihin mo na si Tita Rami at Kayla. Mag-book na agad ako ng flight mamaya. Tumango si Barley tsaka niyakap ang kaharap na lalaki. Ilang taon nang lumipas, ay umuwi ang 4 mula Europe upang magbakasyon. Nagpakasal na rin sina Barley at Patrick at meron na rin mga minamanage ng mga hotels at restaurants. Hey hon, do you think it might be fun once we organize the reunion? Tanong ni Patrick sa kanyang asawa. I mean, dito na lang natin idaos sa isa sa mga hotels natin. That's a good idea since pwede na rin nating mapromote yung hotel natin with our former classmates. Tugon naman ni Barley habang nagtatanggal ng earrings. But are you okay with it? I mean, after everything that happened, I don't think gugustuhin mo silang makita. Hinawakan ni Barley ang mukha ng asawa at saka ngumiti. It will be well, don't worry. Oh my God, is that Barley? Who would have thought na magiging waitress siya dito sa reunion natin? I know she's probably wondering na with all the places, dito pa talaga dinaos yung reunion sa hotel? Panimula ni Hannah tsaka kinuha ang shot glass. Balak na sana niyang uminom ngunit nakita niyang isa sa dati nilang kaklase na nakasuot ng isang kulay puting suit. Oh my God, is that Patrick? He's so fine. May asawa na kaya siya? Honey, I'm literally here. Bakit ka makapagsalita ka dyan para ka pa ring teenager? Reklamo ni Derek tsaka inikot ang kanyang mga mata. I'm pretty sure meron na. Napakaraming babae ang nagkakandara pa sa kanya kahit noong high school pa. Yeah, and we both know na sa iisang babae lang siya nagkagusto. Tugon ni Hannah tsaka tumingin ng nakakaloka sa asawa. And yet, you treated her like shit. Hindi porket best in history ka nung high school ay paulit-ulit mong babalikan yung nakaraan. Halatang asar na si Derek nung sabihin niya mga salitang to. Alam mo, mabuti pa siguro ay umuwi na lang tayo. Nakaramdam bigla ng inis si Hannah. Tila ba apektado pa rin ang kanyang asawa sa ex nito. Don't tell me you still have feelings for her. Bakit ganyan ka makapag-react? Wika ni Hannah tsaka uminom pa sa shot glass. At least you dodged a bullet, hindi ba? Sino bang gustong mag-say sa isang babaeng hindi kayang ibigay ang lahat when it comes to love? You're right. That's why ayoko nang i-bring up pa yun. That's part of our past. And you still keep bringing it up every month. Wala ka namang kinaka-insecure sa babaeng yan. Dumi lang siya sa kuko mo, so can you please stop? Imbes na gumaan ang loob ay lalo pang nakaramdam ng init ng ulo si Hannah. Reunion to ng mga high school batchmates natin at hindi lang si Barley ang naging kaklase natin. I don't want to ruin this night for the both of us. Then can you talk to her later? Agad na napapikit si Derek at napakagat sa labi. Kahit kailan ay wala na talagang ibang nagawa ang babae kung hindi ang inisensya. Come on, if naka-move on ka na talaga, this thing wouldn't be hard for you. Mabilis na nilukot ni Derek ang papel sa kanyang harapan. Dahilan para makaramdam ng takot si Hannah. Oh, hello guys! Natigilan ng dalawa nung may lumapit sa kanila. Andito pala kayo? Agad na tumayo ang mag-asawa at niyakap ang lalaking lumapit. Grabe, it's been a while. You still look handsome as ever. How have you been? Masiglang wika ni Hannah. May asawa ka na ba? Hey Hannah, be careful with your words. Saway ni Derek tsaka napangiti. Pansin niya ang paraan ng paghahawak ni Hannah sa kaharap na lalaki. Sa pagkakataong yon, nakaramdam siya ng marahil ito ang balak niyang isunod sa kanyang mga nabiktimang mga lalaki. It might offend him. Oh yes, I already have a wife. Magalang na tinanggal ni Patrick ang kamay ng babae sa kanyang braso at saka'y pinakita ang diamond ring sa kanyang pangatlong daliri. Nagliwanag ang mata ng dalawa.
At sa pagkakataong yon ay hindi nila naiwasang mainggit. Nakita niyo na ba yung ibang mga kaklase natin? Then, who's the lucky girl? Tanong ni Derek tsaka inakbayan si Hannah. Is she prettier than Hannah? Sa tuwing tinatanong ito ni Derek sa ibang lalaki, ay walang pag-aatubiling humihindi ang mga lalaki. Dahilan para maging paraan nila ito upang ibenta si Hannah sa mga lalaking ito. Kapalit ng shares, investments, at properties. Yes, she is the prettiest person I've ever seen. Nanlumo ang dalawa sa sinabi ng lalaki. Dahilan para matawa sila ng kaunti. Do you guys want to meet her? Nanlaki ang mga mata na magkasintahan tsaka agad na tumango. Wait a second. Oh, there she is. Natulala ang dalawa nung makita nilang maglakad patungo sa kinaroroonan nila. Ang walang iba, kung hindi si... Oh my God! Bulong ni Hannah. Is that... Hello everyone! Bati ni Barley. Habang nakasuot ng kulay pula na bodycon dress. Kitang-kita ang hubog ng katawan nito. Dahilan para mapanganga si Derek. How are you guys? It's been a while. Sarcastic ang pagbati ni Barley sa dalawa. Na-miss niyo ba ako? Oh, hindi ka namin nakilala. You've changed a lot. Wika ni Hannah tsaka napatingin sa asawa. Right, honey? Yes. Tugon naman ni Derek at tsaka inilahad ang kamay. I'm happy to meet you here. You look as dashing as ever. Tinitigan ni Barley ang kamay ng lalaki at tsaka natawa. No, I'm sorry. I don't like touching someone else's hands. Sige ka, baka pag-awayin niyo pa tong mag-asawa pag-uwi. Agad na pinandilatan ng mga mata ni Hannah ang asawa. Dahilan para agad na umurong ito. Did I mention na may-ari na ng isang sikat na seasoning brand ang asawa ko? You might be using it sa bahay ninyo, actually. Dagdag pa ni Patrick sabay akbay sa asawa. Honestly, she is such a talented lady and I am lucky to have her. How about you guys? Kamusta ng paggawaan niyo ng kotse? Tanong pa ni Patrick. Mabilis na napatingin sa sahig ang mag-asawa tsaka napakamot sa ulo. Nagsara na yung paggawaan namin ng kotse. Pahina ng pahina ang boses ni Hannah. Dahilan para agad na mapangisi si Barley. But it would mean a lot if... If what? Mabilis na tanong ni Barley. If you will help us. Agad na kinuha ni Derek ang kamay ng babaeng kaharap at hinalikan. Agad na inalis ni Barney ang kanyang kamay tsaka nilagyan ng alcohol ang kanyang palad. I'm sorry, I'm not interested. But still, enjoy the party. Masayang sambit ni Barley at saka nagsimulang maglakad palayo kasama ang asawa. Naiwan ang dalawa na para bang napahiya dahilan para sila ay matahimik. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh my God! Is that Barley?